Ito po mga kaidol sa mga pangyayari. Hindi ko maintindihan. Kaya pasensya po talaga mga kaidol kung hindi ko na lapitan si Efraim. Kasi iniisip ko yung mga posibleng mangyari. Yan mga kaidol, hindi ko na nakita si Efraim. Yan mga kaidol, hindi ko na gawang lapitan si Efraim kasi nagdadalawang isip ako mga kaidol, baka anong mangyari, baka masaktan ko siya. So ayaw ko masaktan yung kapatid ko mga kaidol. Alam ko po na kaya ko siyang lapitan dahil may ano po tayo, pero ayaw ko masaktan yung kapatid ko mga kaidol. Tsaka baka mapahamak rin yung buhay ko nang dahil sa kanya. Okay sana yung mga kaidol kung hindi siya na naging masama. So ito po mga kaidol sa mga pangyayari. Hindi ko maintindihan. Kaya pasensya po talaga mga kaidol kung hindi ko na lapitan si Efraim. Kasi iniisip ko yung mga posibleng mangyari. So pwede niya akong masaktan, pwede rin ko siyang masaktan. Pero dalawa talaga yung pag-isip ko mga kaidol, kasi yung makakaharap ko isang pagmumukha ng kapatid ko na ginagamit yung katawan niya, isang demonyo. Kapatid ko nga yung mukha, pero yung pag-uugali mga kaidol hindi naman. Nakakalungkot kung isipin. Kaya may tagulilong naman po ako. Kaya ko naman po silang sugurin. Kaya ko silang iisa-isahin. Pero paano ko magagawa sa kapatid ko mismo? Iayaw ko naman pong masaktan si Efraim. Kaya litong-lito na po talaga ako mga kaidol. Walang silbi tong kapangyarihan o agimat ng isang tagulilong kung ganun palagi. Sa mga bandido mga kaidol magagamit ko to, pero sa kapatid ko, kapatid mo yung magkakaharap mo, wala naman po sigurong magulang na gustong saktan yung kapatid niya. Kaya nagdadalawang isip po talaga ako mga kaidol.
ang gagawin ko lang po ngayon mga kaidol ay susundan ko po siya hanggat sa aking magkakaya kung saan ko siya pwedeng hanapin. Kaya dito mga kaidol, bigla na lang siyang nawala. So hahanapin ko pa rin siya hanggat sa aking magkakaya. Siguro maraming magsasabi dyan na bakit di mo ginamit yung tagulilong mo bird, yung holy water mo, yung tubig sa balon hindi mo ginamit. Litong-lito talaga ako mga kaidol, kasi sa nakita ko sa kanya mga kaidol, parang pinamumugaran na ng masama yung pag-iisip niya. Wala na talaga sa matinong pag-iisip si Efraim. Yung demonyo na lang naghahari sa kanya. So kaya hindi ako masyadong makalapit sa kanya mga kaidol, kasi ayaw ko namang masaktan yung kapatid ko. So ang gagawin ko lang ngayon mga kaidol ay ipagpatuloy ko ang sundan ko siya hanggang sa matuntun ko yung pamilya na. So ang inaalala ko ngayon mga kaidol, pag makita niya yung pamilya talaga, yung anak niya at saka yung asawa niya, tapos siyempre yung asawa at anak niya lalapit yun sa kanya. Hindi naman si Efraim talaga yun mga kaidol. So paano kung masaktan yung pamangkin ko at saka yung asawa niya? Parang hindi ko tanggap-tanggap ang ganitong pangyari, no? Hanggang sunod lang ako dito mga kaidol sa kanya para malaman ko kung saan talaga tinatago yung mag-ina ni Efraim. Kaya sobrang nakakaano na talaga mga kaidol. Ayun. So yan, tuloy tayo sa paghanap mga kaidol, pagsusunod sa kanya. Yan mga kaidol, kaya di tayo dapat magpuplensa. Di lang bandido pwede yung kalaban natin dito. Yan, may pumutok sa kabila. Isang malaking putakti yan mga kaidol. Isang malaking bahay ng putakti. Yan. Kaya mag-ingat po tayo dito. Patuloy natin mga kaidol. Nawala talaga pwedeng dito si Efraim. Hanapin ko pa rin siya dito mga kaidol sa lugar na to. Yan mga kaidol, kung may pagkakataon ako na malapitan siya sa susunod ko siyang makita, susubukan ko siyang dito pa rin
kasunod po mga idol. Susubukan ko si Efraim pa inumin ng tubig sa mahiwagang balon. So try natin. Wala talaga si Efraim. Tingnan muna natin sa bandang unahan mga kaidol. Boses doon sa kabila. Pahinga muna tayo dito. May pag-asa pa kaya yung kapatid ko mga kaidol na bumalik sa normal na pag-iisip? Ano kaya ang dapat kong gawin? Hindi ko man pwede saktan yung kapatid ko.
walang silbi tong kapang anting-anting at agulilong mga kaidol. Kung mismo sa kapatid ko ay nahihirapan akong gamitin. Ah! Kailangan di ako titigil mga kaidol. May pagkataon din na makorner ko si Efraim. Kaya ipagpatuloy ko pa rin yung paghahanap sa kanya. Kailangan makita ko kung saan tinago yung pamilya niya mga kaidol.